Hello mga kabutso. Good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito na po ako sa Pilipinas. Sawa ng Diyos. Nakarating din ako sa Pilipinas. Nandito ako ngayon mga kabutso sa Toll House. Yan, kasama ko na yung aking mahal na asawa. Pakita ko sa inyo mga kabutso. Kita kahan. Nakain ko. Galing ako sa mga kabutso, sa school. Enroll ako. Ito rin yung isang pangarap ba yun na makapagtapos sa pag-aaral kahit na sa ganitong edad na. Nangarap pa rin ako makatapos sa pag-aaral. Kayo mga kabutso, kumusta na kayo? Alam niyo ba, kahapon, nung nasa Narita Airport pa ako, kasi nga nag-ano na siya, kasi may bagyo siya. Kahapon, sa Japan, hindi ko alam kung hapon siya darating yung bagyo. So, 11:15 kasi yung take off namin sa plane. Nag-ano na siya, yung cloudy na siya, tapos maitim na yung cloudy niya. Takot na takot ako mga kabutso. Diyos ko dahil. Tsaka yung nag-take off na yung plane, talagang gumagano'n siya. Ay, nakakatakot. Pero taste lang ako kasi nga, last ko nang sakay na airplane. Ayoko talaga sumakay ng airplane, takot na takot ako, lalo pag ako siguro pagkasama ko yung asawa ko, pwede pa. Pero pag yung ako lang mag-isa, ay nako, negative pa naman ako. Kung ano-ano iniisip ko, dapat positive ka na. Sawa ng Diyos naman. Pagdating dun sa mga 1 hour na yung namin, biyahe, okay na. Pagdating, malapit na yun siguro sa Pilipinas, mainit na yung niya sa labas. Wala na siya wala nang cloudy. Kaya, ay naku, thanks God, nakauwi ako ng maayos. Kasi sinundo ako ng asawa ko, kuya, si ate, yung sumundo sa amin na si Bingoy. Yung kaibigan niya ng kuya ko, best friend niya, yung sumundo sa akin. Tapos kumain kami sa Jollibee. Well, share ko lang sa inyo mga kabutso. Kumain kami sa Jollibee, lahat kami. Tapos uwi na kami sa bahay. Ang sarap sa pakiramdam pag yung kasama mo na yung mahal mo sa buhay, hindi na kayo magkakalayo, wala nang LDR. Tapos, kanina madaling araw, ang lakas ng ulan. Akala ko may bagyo na. Ano yan, Han? Habagat? Habagat yun, no? Ulan lang pala mga kabutso. Pero ang lakas, ha? Madaling araw. Akala ko nga, tuloy-tuloy yun. Pero huminto naman siya mga 5:30 or 6 in the morning. Tapos nag-breakfast na kami ng asawa ko. Naligo. Tapos nagpunta na kami sa eskwelahan. Nag-enroll ako. Ang tagal ko na hindi nakapag-vlog noon, mga kabutso. Wala kasing ganap din doon. Wala masyadong ganap doon sa pinuntahan ko. Kaya hindi ako nag-vlog. Sabi ko, pag umuwi na ako sa Pilipinas, and for good, doon ako mag-vlog. Kasama yung asawa ko. Mag-vlog na ako. Kamusta na kayo mga kabutso? Maraming salamat pala sa inyo sa nanonood ng vlog ko. Yan, kain. Thank you. Kain kayo mga kabutso.
Kinuha ni rin. Alin? Kinuha ni Kuya. No? Nakalimutan niya siguro. Kalimutan niya. Ikat. Ang saya-saya po mga kabutsoy. Gandito na ako sa Pilipinas. Kain tayo mga kabutsoy. Ano yung in-order ng asawa ko? Tacos. Ako naman, ano tawag dito, Han? Lechong kawali. Kain tayo mga kabutsoy. Pakita ko sa inyo mga kabutsoy. Yun yung pagkain. Yan. Tapos, for my wifey. Tapos, lechong kawali. Sa akin. Kain, mga kabutsoy. Tayo. Nung nasa Narita Airport pa ako mga kabutsoy, Cebu Pacific kasi yung sinakyan ko. Na, inano nila yung hand carry ko, yung kinilo nila, tsaka yung personal bag. Tapos, nag 10.5 yata yung kilos sa personal bag ko sa hand carry. Pinaalis nila sa akin yung laman ng hand carry ko. Tinanggal yung chestnut, yung dalawa, tsaka yung mga damit, tsaka yung bago kong bilhin bath towel, tinanggal yun, kinuha. Tinatanggal nila kasi sabi ko nga sa kanila, bayaran ko na lang sa hand carry, hindi daw pwede. Hindi pwedeng bayaran. Ganun pala yun sa hand carry. Hindi mo pala pwedeng bayaran pag nag-excess baggage. Kala ko pwede. Tsaka, meron kasi akong puzzle na one piece. Mahilig kasi ako sa one piece, mga kabutso. May puzzle ako. Malaki siya. Hindi ko siya pwedeng ilagay sa balikbayan box kasi malaki. Parang. Tapos yung excess baggage ko na yung puzzle, malaki kasi yun, frame na yun. Wala pa yata 5 kilos yun eh. 11,000 yen yun nabayaran. Mahal? Yun lang? Yung excess baggage mo. 11,000 yen na. Ha? Kala ko doon sa Narita Airport. Nakita ko kasi sa FB yung ng Cebu Pacific na nagtaas na sila. 2,500 na yung bayan. Hindi ko alam kung 20 kilos ba yun. Alam ko 20 kilos yun, 2,500. Pero bakit naman gano'n? Sa Narita Airport ako, 11,000 yen yung pinabayad nila sa akin. Wala pa naman 20 kilos yun. Di ba sana yung excess baggage ko doon sa hand carry, ni-plus na lang nila, binigyan nila ako ng sabihan lang, bumili ka na lang ng bag na maliit, tapos isama mo yan sa 11,000 na babayaran mo. Wala man lang Tapos yung Haponesa nag-assist sa akin, masyadong
suplada. Ang sarap talaga ng luto ng Pilipino. Oh. Ay, hindi binigay niya ate. Ano po, yung order niyo po tapos lasagna. Hindi, tacos. Ito, Chicken kawali. Tapos ang Sansribal na. San Tribal Saka yung dark. Thank you. harap. Mahihain kasi yung asawa ko. Mga kabutso. Kaya i-enjoy na namin yung time na magkasama, moment na magkasama kami dalawa. Ano yun? Mahilig akong kumain mga kabutsog. Kaya hindi ako mapayat-payat. Kasi mahilig ako talaga kumain. Nung nasa Narita ako mga kabutsog, pumasok ako sa immigration. May Filipina doon nagbibigay ng form kung residence permit ka doon, may residence card ka. Tinanong ko yung staff na Filipina. Saan ba dito yung ano? Anong pipilapan ko na form? Kasi for good na ako sa Pilipinas. Papabutasan ko na yung residence card ko. Nausap niya ako. Bakit? Sabi niya, sayang, maraming nag-ano ng residence card ngayon na hindi magkakaroon ng ganyan kaagad. Hindi ko kailangan ko na kasi move sa Pilipinas. For good na ako. Sabi niya, ano na lang, punta ka doon, balik ka dito before 1 year. Pero syempre, mahirap na ngayon sa Japan. Kailangan magbabayad ka ng pension, health insurance, taxes. Paano pag nag-stay ako dito ng 1 year?
Hindi naman ako nakapag-work doon. Anong babayad ko sa pension, di ba? So, utang ko yun. Di ba, pending yung gano'n mga ano. Mahirap yung gano'n. Kahit may sarili akong residence card, kung wala ka namang work doon, ano mangyayari, di ba? Kaya nga, sabi ko sa kanya, okay lang po, miss, sabi ko sa kanya. Tapos, sabi niya, sige, ito, pirmahan mo to. May binigay siya sa akin papel na form. Lagay ko doon yung pangalan ko, tapos yung number ng residence card ko, tsaka yung lagda, signature mo. So, pinasa ko doon sa immigration. Sinabi sa akin ng Haponesa, yung taga-immigration, na pag-isipan, bigyan kita ng 10 minutes. Pag-isipan mo muna na kung gusto mong anuhin ko na yung ano, bubutasan ko. So, sige, sabi ko. Nag-isip ako ng 10 minutes. Nandun lang ako sa gilid. Tapos bumalik ako sa kanya after 10 minutes. Sabi niya, okay ka lang. Okay na? Sabi niya sa akin. Sabi ko, pakibutas na, okay na po. Sabi ko, binigay ko sa kanya yung residence card. Sabi niya, bubutasan ko na, hindi ka na makabalik dito. Siyempre, hindi ka na makabalik kasi bubutasan na yun. Hindi ka na talaga makakabalik. Sabi ko, okay na po. Tapos yun, binutasan niya. Tapos binigay niya sa akin yung residence card. Pumunta na ako dun sa boarding, ko, sa gate. Number 91 kasi yung gate na pupuntahan ko doon sa Cebu Pacific. Nakakalungkot man. Pero masaya. Diba? Masaya. Siguro sa 100%, ang lungkot ko doon is 30. Kasi nga matagal na ako nag-work doon. Kaso lang, paano na pag wala ka ng work, di ba? Mahirap naman yung ka na lang doon sa mahirap talaga, mahirap. Kahit naman nasasabihin ko sa inyo, yung iba hindi nakaka-relate kasi hindi naman nakapunta doon. Yung iba, kung mapapanood nga nila to, relate nila kasi nandun sila. Alam nila yung hirap doon. 70% masaya ako siya. Kasi babalik na ako sa Pilipinas so for good na. Sama na ko na yung asawa ko. Masaya. Tsaka syempre kakaroon ka na ng peace of mind. Siyempre araw-araw maaga magising sa bagay. Ganun talaga yung routine mo doon kasi nandun ka sa ibang bansa eh. Maaga ka magising, ano ka ng pagkain mo, baon, pasok sa work. Pagbalik mo, pag-uwi mo sa bahay, pagod. Siyempre, luto ka na naman kasi para pa sa dinner mo. Mahirap doon kung wala ka ng trabaho. Siyempre, yung nangyari kasi sa akin, yung may-ari doon sa company. Ano na yung work nila doon. Meron kasi akong mga kasama na Pilipina doon. Mga pasaway. Ang mga ano sila, anong tawag na ano tawag na Han? Regular na sila, regular sila. Ako ano lang, hindi ako regular. Part-time lang ako. Siyempre, iba ang ano namin, kasi part-time ako, regular sila. Siyempre, pag para sila yung mga kabutsog, para sila yung tagapagmana ng kumpanya. Pag maka-react. Tapos, umuwi kasi ako dyan sa Pilipinas. Kasi may nasikaso ako. Nung October, last year, October, bumalik ako dyan sa Pilipinas. Tapos bumalik ako dun sa Japan, January. Nung pumunta ako sa company, kaya lang naman ako umuwi last year. Kasi wala talagang work.
naghihinang kasi ako mga kabutso. Yung trabaho ko doon, naghihinang ako. Wala masyadong, ay yung hinihinang namin na spare parts. Ano daw yun? Spare parts daw yun ng robot. So, wala talaga, mahirap yung ano namin. Siyempre, marami kami doon. Siyempre, sasabihan ka na may amo na, ay ka muna. Kasi walang mga spare parts. Siyempre, mas, ano ni priority nila yung mga regular kaysa, di ba? Kaya ako nakauwi ako last year, October. Sabi ko sa amo ko, na uwi muna ako sa Pilipinas. Kung pwede. Pumayag naman siya eh. Masaya pa nga siya kasi nga alam niya walang masyadong work. Nung bumalik ako ng January, kabila ka na. Siyempre, sisilaan ka ng mga ano kasi may mga ano sa akin yun eh. Yung mga kasamahan ko doon sa Pilipinas. Mga bastos. Walang mudo. Parang di nakapag-aral. Sabi sa akin ng amo ko doon sa kampanya. Yan. Amo, boss, sabi ko, baka pwede na po akong pumasok. Sabi niya. Hindi, wala tayo masyadong ano ngayon, work. Tawagan na lang kita. January yon mga kapatid. Oh, sige, syempre, hindi ka naman tututol kasi amo mo yun. Sige po, sabi ko, hintayin ko po yung tawag. Hindi talaga tumawag, hindi man lang nag-ano na. Sabihin nilang sa'yo na wala na kasing work eh. Ano na lang tayo. Yung ganun ba? Wala talaga, as in, wala talaga. Siyempre, yung mga kasama ko sa Pilipinas, mga epal, mga sip-sip. Yun nga eh, para sila yung maamo, tagapagmana ng ano, pag makareact. Tagapagmana ng kumpanya. Eh, pare-pareho lang naman kami doon na alien. Mga alien kami doon. Hindi mo lang nila naisip yun. Diba? Tubig. Dapat tubig. Ito lang. Sakit ang pagkakasamid na to ah. Nakaalala sa akin. Hindi ko kaya yun. Bakit?
Ay, kalamay. Ayan. Dito siya. Inaano niya yung egg ko. Ay, ka lang. Kuha tayo tubig. Order ako tubig. Kaya ang ginawa ko mga kaluto. Nag-design ako doon. Binalik ko na yung uniform ko. Kinausap ko yung amo ko na kaalis na ako doon sa ano nila. Company. Tuwan-tuwa naman siya. Siyempre, yung mga sip-sip doon. Eh, yung amo ko kasi mga kabutog, walang sariling desisyon. Yung mga Pilipina yung may desisyon. Pag sinasabihan siyang ganyan-ganyan, sinusunod niya. Eh, yung mga kasama ko mga Pilipina na may mihasa. Dapat hindi ganon. Dapat ikaw yung may-ari eh. Ikaw masunod. Hindi mo alam kung mabait yung amo mo o nahirap lang magsalita, no? Titira niya sila doon. Huwag naman talaga. Mga ano sila eh. Mga kung sa salitang Hapon, umura umute. Meron silang, ano ba sabihin sa Tagalog? Backfighter pala. Mga backfighter sila. Mabait siya sa harap mo. Pag nakatalikod ka na, doon ka nila. Hindi sila marunong umano ng patas. Lahat naman tayo nangangailangan ng trabaho. Napaka-impokin ako naman kung hindi ko kailangan ng pera. Kailangan ko pera. Sa trabaho, di ba? Dapat tulungan eh. Hindi eh. Talagang ano kanila sa ano. Ako na. Pati mo to, ano ba kayo mo? Oh?
Nakain mo? Wala, tinawag mo pa si Bimbim Boy. Ano siya? Ang tawag mo, Han? Oh, yun na yun. Kung ano naisip mo, naisip ko na. Ha? Dito ako ngayon nakatira sa ano mga kabutso. Pampanga. Ay, pakakalit. Mm. Mm. Happy ko na nga. Mm. Ayun na yun. Makilala mo na ako. Ako lang ano na yun ah. Dito sa Toll House, mga kabutso, sa Pampanga. Ang sarap na ano nila pagkain. Sarap yung cake nila. Kaya yung mga yung may rice, yung lechon kawali, dinuguan meron sila ano. Iba-iba, may chicken fillet. Ang sarap. Hmm? Hindi ako endorser. Hindi ako endorser ha. Share ko lang sa inyo. Kasi ito yung gusto kong ano eh, kinakainan dito sa Pampanga. Yung tacos nila, masarap no? No? Tuhan. Ay! Ano? Damit mo ah. Hmm? Damit mo ba? Ha? Creamy? Yung macaroni salad nila. Mga kabutson. Sandali lang ako nag-vlog sa ano eh. Narita. Mga 6 minutes lang yata eh. Hmm? Hmm. Kasi kinakabahan kasi ako. Sakay ko sa airplane. Pag kinakabahan ako talaga, wala akong maisip. Ano, nauna yung kaba ko eh. Di ba mga kabutsog, no? Pag natitense ka dun sa bagay na gusto mo nalang pumunta ng CR, iihi. Ihi ako na ihi kasi natitense ako. Tapos, wala akong makainan doon. Kasi, gusto ko kasi yung ano eh, yung rice ball ba yun? Yung onigiri na tinatawag sa Japanese. Favorite ko kasi yun. Doon pa lang, isa lang, supa ako lang. Wala man ako makita doon.
Di ba mga kabutso, pag yung mga epal yung mga kasama mo sa work, no? Maiinis ka na lang. Ginawa ko kayong salamin. Basta kami kumain mga kabutso. Sold. Busog na. Naghanap ako naghahanap ako ng work doon. Wala talaga. Hindi ako natanggap. Nakailang ako, 6 yata. Naka-6 yata ako apply. Wala talaga. Kasi lahat na na-applyan ko, may mga Pilipina. Mga kakilala ko, yung mga epal yung mga yan. Siyempre, mag-chismis-chismis yung mga yan. Sisiraan ka. Siyempre, magtatanong yung staff doon, kilala mo ba yung Pilipina niya? Papakita nila sa iyo. Sisiraan ka. Hindi ka tatanggapin. Ganun lang yun doon. Kaya nga sabi ko nga, ay naku. Imbis na sila yung tutulong sa'yo, sila pa yung sisira sa'yo doon. Kaya lang, isip ko, okay lang. Hindi naman forever ganun. No? Hindi naman forever ganun sila. May hangganan din naman yan. Pakasaya ka today, tomorrow, later, or di sacrifice. Sacrifice. Kung ano yung magiging mo sa kabayaran na ginawa mo sa kapwa mo. Pasensya lang kayo mga kabutsig ha, share ko lang sa inyo. Yung mga experience ko dun sa Japan. Yung mga naging kasama ko mga Filipina. Kunyari, mabait sila sa'yo. Uutuin ka pa. Kasi ako, meron kasi akong sasakyan doon. So, yung mga iba kong kasama ng Pilipina, walang mga sasakyan. O, alam ko naman inuuto nila ako para makapunta sa doon sa place na gusto nila puntahan, mamasyal, pag Saturday or Sunday. O, alam ko naman inuuto nila ako eh. Kaya lang, siyempre, pakikisama. Okay lang. May hangganan din naman yan. Ikaw pang masama. No? Ganun talaga, no, mga kabutsog. Kaya gala tayo mga kabutsog. Tapos na kami kumain ng asawa ko. Kaya gala tayo. Nandito kami mga kabutsog sa Newport. Newport. Dito sa Newpoint. Yeah. Nepo Mall. Newpoint. Nepo Mall. Yeah. Dito sa Pampanga. Ito yung namin ng asawa ko puntahan. Pasensya na kayo mga kabutsig. Mukha ko lang sa screen pa lang. Mukha ko lang ang pwedeng maipasok sa screen. Asawa ko mga kabutsig. Beautiful. Maganda ka? Okay. Ay, Diyos, buti lang may dala akong payong. Umulan? Hindi pa naman siya umulan, pero cloudy. Hindi naman, hindi ulan yan. Ano yan? Ano gagawin ni Kuya doon sa Tibash? Church. Church.
Titignan mo yung battery kung ano may problema. Ayun, ito, charger ba? Kasi nung sinerge ko siya muli, Hmm. 1 hour pa lang, full charge na siya. Ayun. Uy, ang matagal, madali ha. Ang tagal Kaya na nga, may charge, di ba? ibig sabihin na may problema, May problema. sa dalawa. Opo. Saan doon? Ano? Oo. Alin doon? Ay, sarap. Oh, Oh, no. lalaki nila din. Oh my God. Ang hirap ng sitwasyon ko. Bilog. Bilog. Meron akong apo na baby, bagong, ilang buwan na siya, bilog. Ako. 4 months. Ang cute! Lalaki siya. Boy, baby boy. Ang cute! Sarap kagatin. So, pataas. Oo, pinakataas, no? Tatawag ko ng mga. Mm-hmm. Mga dito ko sabi sa akin. Masarap na. Vaccine price dito dahil may aircon. Oo nga. The, okay. Ay, naku, asawa ko. Asawa. Crocs, I wear. Mahal dun. Ayoko dun. Hmm. No, not that one. Meron pa bang ano to? Meron pa. Wala kayong makita mga kabutsog mo. Ano daw? iPhone 14 na open na. Papa-open line ko sana yung ano, yung cellphone. Tinanong lang namin kung magkano. 1.4 daw. Pero titingnan pa rin nila kung ma-open line. Pag hindi daw ma-open line, wala daw bayad. 1.4. Meron naman silang inano sa 1.1 ba yun isa? 1,100 yung isa. Mahal? Or, pero kailangan kasi kaya kasi pwede yung magamit dito. Okay lang kung may wifi ka. Pero sa paglalabas ka, syempre kailangan mo rin ng cellphone. Ang sarap mga kabutsugotin naman. Mga tinapay. Sarap na. Mahilig kasi ako sa pagkain. Lahat na lang masarap sa pagdating sa pagkain. Sarap niya. Ube cheese pandesal. 150. Hirap. Kailan yung ano nila? Yung makita. Ano mo yung sa bahay? Nakaya. Hindi nila matanda ako. It was June 8.
Bumili si wifey na nga. Titingnan kasi namin yung date kung kailan ma-expired. Ang kondisyon, hindi sila malusog yan. Alin? Sila. So, ikot. Hindi, malalaki ng mura. No? Kaya lang, masarap lang talaga sa house. Oo, yung alin ni May coffee card, Oh. maple mo. 345. Soft cake. Soft cake daw. Gusto mo yan? Ano yung parang mamon yan? Mamon. Ano gusto mo? Yung ube pandesal na lang. Asan? Doon. Ano ba yan? Pan de España. O yung parang Spanish bread. Ah. Gusto mong kinakain. Try mo muna. Yung sa Spanish bread. Ay. Okay. Ano yung Spanish bread, ba? Okay. Kapitingin ng expiration. June 6, 2026. Expiration date. June 6. Madali na eh. Marami pa naman po. Minisi naman. Ano, ito yung sinasabi sa film. Oh. June 16. June 6. Eh, yung ube pandesal. Kaya mo. Yan. June 5. Mabilis yan. Mas bilis. Ano na ba ngayon? 3 na, no? 2 days na lang. Kabagay, 6 na piraso lang. Kaya mo yan. Opo. Yan, binili namin ube pandesal, saka loaf bread. $230. Mga kabutsog, hanggang dito na lang. Thank you. Maraming salamat. Please like, share, and subscribe. Thank you so much. Good afternoon, everyone. Magandang tanghali po sa inyo. Bye, guys. Bye, mga kabutsog. Yung best friend mo yung Bye, Anhan. Yung best friend mo. Yung best, nga pala mga kabutsog, yung best friend ko, pakita ko sa inyo. Si Jollibee, yung aking best friend. Bye mga kabutsog, bye!